Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Tayo po ay nasa huling linggo sa buwan ng November at halos magtatapos na po ang taon. At tatandaan po natin na ang bawat araw at bawat linggo na pinagkakaloob ng Diyos ay pribilehyo po na hindi po nating karapatan, ngunit pribilehyo ng kanyang pagpapala sa ating buhay na dapat po nating samantalahin ng bawat pagkakataon na tayo po ay pinagkakalooban ng pagkakataon po na magabayan ng bawat katuruan mula sa kanyang banal na salita. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, muli po nagpapasalamat po kami. Niluluwalhati ang iyong kabanal-banalang pangalan, Panginoon, sa iyong walang hanggang kadakilaan, sa inyong pong kabutihan sa amin na hindi kayang arukin ng aming kaisipan. Salamat po sa isang panibagong araw. Hindi lamang po pribilehyo upang ikaw ay aming sambahin, kundi pribilehyo na patuloy po kami na magabayan ng bawat katuroan na nais po ninyo na maunawaan po namin sa landas ng buhay. Hiningi po namin, aming Diyos, na sa mga sandaling ito maghari po kayo sa bawat puso at isipan, sa bawat lugar na kinaroroonan ng inyong mga anak. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na dumaloy ang pagpapala ng inyong banal na salita sa buhay ng bawat isa. Magsilbi po ito, Panginoon, na kalakasan at gabay, tanglaw sa landas ng buhay na aming tinatahak. Salamat po sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong aralin ngayon ay mula po sa aklat ng Lucas, Luke chapter 18, verses 9 to 14. Samahan po ninyo ako, babasahin po natin ito sa wikang English. Lahat po na may hawak na Tagalog na Bible, pwede nyo kami sundan sa Tagalog. And he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and was praying this to himself: God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes of all that I get. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. I tell you, this man went to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Narito po ang isang napakaikli na talinghaga o parable na ibinigay ng Panginoong Hesus at itinuturo niya rito upang maunawaan po natin ang isang mahalagang aral patungkol po sa attitude ng tao na nahahayag sa pamagitan ng kanyang panalangin at ito po ay nahahayag sa paningin ng Diyos. Sa totoo lamang po, ang panalangin ay tila baga napakasimpleng bagay, napakasimpleng gawain o practice ng isang taong nagsasabing siya ay may pananampalataya sa Diyos. Ngunit sa katotohanan, hindi lahat ng panalangin ay katanggap-tanggap sa Diyos o tinatanggap ito na may favor mula sa Kanya. Kasi po, ang makatotohanang panalangin ay hindi po gawain ng laman, kundi ito po ay gawain ng Espiritu Santo sa tao na totoong may kaugnayan sa Ama sa langit bilang kanyang Ama at siya ay anak. At ito po ang ating matutunghayan, ating pong maunawaan mula sa napakaikling talinghaga na ito. So una po, the first point that we need to know is the scenario. Ano ba yung sitwasyon? Nabanggit na po kanina ang sitwasyon. May dalawang tao na nagpunta sa templo upang manalangin. Sabi ron, isang pariseyo at isang tax collector. Yung pariseyo po kasi ay isang taong napakarelihiyoso at ang kanyang tingin sa sarili niya, siya ay napakabuti.
Ngunit ang isa naman ay isang tax collector na kilala na isang makasalanan. Yun po yung binanggit dito sa verse 10. At dito ay makikita po natin sa ating point number 2 na na-expose po ang dalawang ito. Sa point number 2 natin, the exposure of the two kinds of prayers and two kinds of person shown by Jesus. Ipinakita ng Panginoong Hesus dito. Inilantad niya ang dalawang uri ng panalangin ng dalawang magkaibang uri ng tao. Kaya una po natin tutunghayan, letter A, is the hypocritical prayer, hypocritical and self-centered prayer of a self-righteous person as exhibited by a Pharisee. Doon po sa verses 11 at 12, ayun po yung binasa natin kanina, pansinin po natin, ito po yung hypocritical prayer na sinasabi. Ah, yung lalaki na, yung pariseo, pansinin po natin, yung kanyang mga sinasabi, ay talagang puro sa kanyang sarili, papuri sa kanyang sarili, itinataas niya ang kanyang sarili sa harap ng Diyos. By the way, ang Pharisee po ay kilala noong panahon na yon na very religious person at si kabilang sa isang Jewish religious sect na ang tawag ay Pharisee nga. Nung panahon ng ang Panginoong Hesus ay nangangaral pa rin sa lupa. At sila ay kilalang kilala na very strict sila sa pagsunod sa mga seremonya at mga ah, rituals po patungkol sa written law, sa kautusan ng Panginoon. Ngunit sila naman ay namumuhay o pinamumuhay nila yung kanilang sariling oral tradition na bagamat may kinalaman sa kautusan ay dinagdagan ng mga tradisyon ng tao. At noong panahon, kung ating pong titingnan, noong panahon po na nangangaral po ang Panginoon sa lupa, karamihan po, uh, 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 sa mas maraming pagkakataon, sa tuwing nangangaral ang Panginoong Hesus ay marami po mga pariseo at mga ibang religious leaders na nakikinig sa kanyang katuruan. Ngunit sila nakikinig, sa kanilang pakikinig, ang intention nila ay salungatin ang itinuturo ng Panginoon o di kaya ay ilagay siya sa kahihiyan kung kaya nilang gawin. At dito po sa parable na ito, sa talinghagang ito, yung pariseo po ay nananalangin at ang kanyang concern ay yung pagsasabi lang ng lahat ng kanyang mabubuting ginagawa sa kanyang buhay. Kung paano siya kabuting tao, ano yung mga mabubuting ginagawa niya, lahat po dito iniisa-isa niya na sinabi ang kanyang mga good works sa harap ng Diyos. At itinuturing niya ang kanyang sarili ay nakahihigit siya sa kahit na sino mga tao dahil lalong-lalo na dun sa nakasabay niya sa templo. Dahil ang ginagawa po niya, ginagamit niyang standard o pamantayan ng kanyang kabutihan ay yung kapwa niya tao. Yun po yung problema ron. Hindi ang hindi yung standard ng Diyos kundi yung tao doon niya ikinukompare ang kanyang sarili. At yan po yung kahinaan po ng maraming tao. Yan ang kahinaan ng maraming Kristiyano. Nakatingin sila sa kapwa at kung inakala nila nakakahigit sila sa kanilang kapwa, akala nila okay na sila. Ito po yung ugali ng pariseo. Kaya po, kung bibigyan natin ng konting comment po ito, yung ganitong character ay very common po, pangkaraniwan na sa ating kapanahunan ngayon, lalong-lalo na sa mga palasimba. Masakit mang sabihin, okay, I always say this, the truth hurts, but the truth shall set you free. Ano po? Masakit mang sabihin pero marami po ang mga palasimba na ganito po ang kanilang ginagawa. Kaya po, ah, alam po ninyo, yung word na Pharisee ay nasa dictionary at sa English dictionary ay
Gumawa rin sila, nag-invento rin ng isang word to describe the work of a Pharisee. Kaya sa English Dictionary po ay ma- makikita po natin ang word na Phariseeism that describes not only the doctrine and practices of Pharisees, kundi description din ito ng isang hypocritical character, ay isang hypocritical spirit or attitude, mapagpaimbabaw o mapanlinlang na character po. Kaya po yung panalangin ng isang ipokrito ay hindi lamang patungkol ito sa pagmamalaki ng kanyang pagiging self-righteous, pagmamalaki ng kanyang mga ginagawa na tila baga mabuti, kundi ito rin ay patungkol sa pagsasambit ng mga salita sa Diyos, nagsasabi sa Diyos. Ngunit hindi ito ah, umaayon, hindi ito in harmony with his inner self. Hindi po yun yung tunay na nilalaman ng kanyang puso. Hindi rin yung kanyang spiritual condition. Yun po yung malaking problema ron. Kaya po yung panalangin ng ganitong tao ah, ay hindi po talaga nanggagaling sa kanyang puso at walang makatotohanang pananampalataya sa Diyos, kundi ang kanyang pananampalataya ay nakabase sa kanyang pananampalataya. I've been saying this a long time ago. There is what we call faith in faith and faith in God. Yung totoong faith ay faith in God, ngunit yung faith in faith, ang akala ng tao, siya ay may pananampalataya, kaya siya ay nagtitiwala ng kanyang pananampalataya ay tama. Yun po yung problema. At yung faith in faith na yan ay sa kanya sarili lamang. Ito ay akala lamang niya. O di kaya naman ay ah, hihingin niya sa Diyos ang mga desires ng kanyang puso, ngunit ipinagsasawalang bahala niya yung kanyang kalikasan, yung tunay na nature ng kanyang pananampalataya. At marami rin po ang nadadalangin na ganito, magaling humingi sa Diyos, but they never consider the kind of faith that they have. Basta't hingi ng hingi sa Diyos. And here, another hypocritical prayer is one na ganito po, yung um, kapag nananalangin publicly, may mga ganito po, ano po, o di kaya nananalangin sa congregation o sa harap ng maraming tao, ay naroon yung secret desire na siya ay hangaan, na siya ay purihin sa kanyang magagandang pananalita at tila baga banal na pananalita sa halip na sana ay sincere words na naka-address sa Diyos. Again, this is very common in public places and even in the church. Pagandahan ng pananalita, pahabaan na sinasabi, at at the back of the mind of the person praying is he or she expects praises from people. Kaya yung mga ganito po ay mga hypocritical prayer, paimbabaw. Kaya po yung halimbawa ng panalangin itong Pharisee na ito ay naghahayag din ng description ng isang self-centered na tao. Yung ganitong tao po, concerned lamang siya sa mga bagay patungkol sa kanyang sarili, yung kanyang desire na siya ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawang mabuti o self-righteous acts, na ito ay sa sarili lamang niyang kaparaanan, sarili niyang kagustuhan gawin, sa halip na inaalam niya ang ah, kalooban at kaparaanan na gusto ng Diyos na dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Ito po yung problema. At iyan ay mga description ng hypocritical prayer. Kaya kung uunawain po natin ng malaliman ang example po nitong Pariseo na ito, unawain natin ang nilalaman ng kanyang puso, marirealize po natin na wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos.
At ito ay mapapatunayan sa katotohanan na siya ay punong-puno ng kanyang sarili. He is a slave of pride. Ito po yung problema ron. Kaya po ang First Peter chapter 5 verse 5, 5c, sabi po ron, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Pansinin po natin, opposed to the proud. Ayaw ng Diyos, salungat ang Diyos sa mga mapagmataas. At ang kanyang dinadaluyan ng kanyang biyaya ay ang mga mapagpakumbaba. Therefore, dahil sa ang pariseo na ito ay punong-puno ng pride, ang Espiritu Santo ay hindi nananahan sa kanya. At lalong-lalo na, he does not belong to God. Hindi siya anak ng Diyos. That's why he cannot call uh, the Father as Father. Hindi niyo pwedeng tawagin, wala siya relasyon sa Diyos. Uh, Lalong-lalo na maintindihan natin na ang unang-unang pinakamahalaga sa panalangin na itinuro ng Panginoon ay ang pagtawag sa Ama sa langit. For those who have a personal relationship with the Lord Jesus Christ, they can call the Father in heaven as Father. Kaya nga po yun ang binanggit ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngunit yung mga hindi, ay wala po silang kaugnayan sa Ama sa langit. Kung kaya't ang kanilang panalangin ay hindi po nakakarating sa Diyos. Ay, yun po yung problema. Kaya po, wala siyang relasyon sa Ama sa langit at wala rin siyang relasyon sa Panginoong Hesus at lalong hindi siya totoong naniniwala sa Panginoong Hesus. Kahit na po, kaya nga po itong mga pariseo nakikinig sa katuroan ng Panginoong Hesus, ngunit hindi nakikinig para matuto, kundi nakikinig para salungatin. At marami po ngayon ang taong nakikinig ng katuroan mula sa salita ng Diyos, ngunit hindi tanggap ng kanilang puso at kaisipan. So that only mean to say that they oppose God. Kaya po parang imposible na ang kanilang panalangin ay makakarating sa puso ng Diyos. Kaya ganun din po, makikita po natin to, napakaraming tao ngayon who claim to know and believe in God and in the Lord Jesus Christ. Ngunit, ang nangyayari po naman sa kanila, ang kanilang panalangin ay rituals, ritualistic prayers. Kung hindi po naman rituals sa yung kanilang mga sinasabi, ay nag-iimbento sila ng mga panalangin. Kaya yung mga panalangin nila ay imbento ng tao at yung ginagawa nilang panalangin. Maaring yung iba ay gumagamit ng salita ng Bible ngunit hindi patungkol sa kanilang relasyon sa Diyos. Kaya po yung ganitong ritualistic prayer ay expression of rejection on the pattern of prayer na itinuro ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 6, verses 9 to 13. Hindi na po tayo pupunta ron. Ano po? Pansinin natin, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Kaso nga, hindi nga, wala nga silang relasyon sa Ama. So, imposible po. Kaya po, ang kanilang panalangin ay imbento, rituals, memorize, and it has nothing to do with the relationship with God. Yun po yung malaking problema. Kaya yung kanilang panalangin, hindi ito nakakarating sa puso ng Diyos. Just rituals. In the first place, the Holy Spirit does not dwell in their hearts. Kaya po, malinaw na yung mga ganitong tao, they are not children of God, as characterized and proven by their prideful prayers. Mga panalangin na punong-puno ng pride, punong-puno ng pagmamataas, mga panalangin na lihis, taliwas sa kaparaan ng itinuro ng Panginoon, mga panalangin na makasarili, mga panalangin na iba ang intensyon.
hindi ang ang makarinig mula sa Panginoon at masunod ang kalooban ng Panginoon. And letter B, the humble prayer of a self-confessed sinner represented by the tax collector. Ito po yung kakaiba na nandun po sa verse 13. Ano po, nakita natin kanina, sabi dito, but the tax collector standing some distance away was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. Ang tindi po ng kanyang panalangin. Kaya dito po sa parable na ito ay makikita po natin, pinapakita po rito na maging nung panahon ng Panginoong Hesus, tingnan po muna natin itong tax collector na ito. Kahit pala nung panahon ng Panginoong Hesus dito sa lupa, ay lumalabas po na well-known na ang tax collector na isang uri ng corrupt government official. At ito pa ang ginamit ng Panginoon na halimbawa niya na nagre-represent ng isang taong makasalanan. Parang masakit pakinggan. Parang masakit pakinggan sa mga tax collector sa ating kapanahunan o di kaya sa mga BIR collector. Pero ang isang maganda po dito na maganda na ating maunawaan ay yung pong makasalanang tax collector na ito ay siya rin ginamit ng Panginoon na example ng isang taong nagkamit ng favor ng Diyos dahil po ay naramdaman niya at convicted siya sa kanyang pagiging makasalanan. He is convicted by his sinful nature. He is convicted by his practices. And he is guilty before God. Ito yung kanyang ikinonfess. Ito naman po yung magandang parte ron. So, maaring iniisip po natin kung minsan, uh, we look at people according to their status kuminsan at nagkakaroon po tayo agad ng thinking, pero ang Panginoon po ay hindi ganon. Gaya ng mga sinasabi ko po madalas na baka pagdating ng araw po na tayo ay naroon sa langit, ay marami pong surprises na ating pong makikita na yung mga taong inaakala natin nandoon dahil sila reliyoso, ay wala roon. At yung mga taong inaakala natin hindi makakapunta roon, ay sila yung naroon. Kaya sa totoo lamang po, wala naman pakialam ang Panginoon kung ano ka noon at ano ka ngayon. Ang mahalaga ay ano ka sa harap ng Diyos. Nagsasabi ka ba ng totoo? Are you convicted of everything that you are doing contrary to the will of God? And are you willing to express your repentance? Ito po yung punto ng Panginoon dito. Kaya dito, yung tax collector, makikita po natin, ay nag-express po siya ng kanyang dependency o siya nakasandal, umaasa po sa kahabagan ng Diyos at tanging sa Diyos lamang siya umaasa. Alam niya na wala siyang kakayahan na takasan ang kanyang kasalanan. Alam niya ang kanyang hopeless condition na maliban na siya kahabagan ng Diyos. Siya ay hopeless sa kanyang buhay. Alam niya po ito. Kaya po, balikan natin muli yung 1 Peter 5:5. See, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Tingnan din po natin in James chapter 4, verse 6. Meron ba tayo? Nailagay ko ba yun? James 4, verse 6. Kasi pareho rin nun. Anyway, pareho po rin halos. Ah, Kaya lamang po, gusto ko na rin pong basahin siguro. Dahil maganda rin na makita natin yung confirmation. But He gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Inulit ni James. Kaya po, kung ganon,
ito pong self-condemned na at at hindi self-righteous na tao ang tunay na justified sa harap ng Diyos. Ulitin po natin, ang binigyan ng Diyos ng justification ay yung taong kinundem niya ang kanyang sarili na siya'y makasalanan at hindi yung taong inaakala niya na siya ay mabuti. Dahil siya po ay nag-confess ng kanyang sariling kasalanan at talaga pong idinaing niya yung kanyang helpless condition, yung kanyang hopeless condition that without the mercy of God, wala po siyang magagawa sa kanyang buhay. Ito po yung magandang parte. That's why if we give conclusion to this, kagaya nitong tax collector nito, ang standard for measuring righteousness should be God Himself. Hindi po yung righteousness ng iba o yung uh, nakikita natin na kabutihan ng iba. Kasi po, sa mata ng Diyos, no one is righteous. Kung sa mata ng Diyos, no one is righteous, ang gagamitin nating standard, dahil ang ginagamit nating standard ay ang standard ng Diyos, condemn tayong lahat. Walang sino ba na righteous sa kanyang paningin. Kung kaya lahat tayo ay nangangailangan ng kahabagan ng Diyos. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Moment by moment in life, we need to repent and ask for forgiveness dahil tayo ay makasalanan. At ito po yung napakahalagang bagay po. Lahat tayo at walang sino man na tunay na righteous sa kanyang harapan. Again, moment by moment, we need to repent and ask for forgiveness. And this is the character of a person who truly understands his spiritual condition before the eyes of God. Matthew chapter 5, verse 2. Pansinin po natin, yung sinabi ng Panginoon. Ang Panginoon na nangungusap dito, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Yung pong poor in spirit dito, yung pong mga taong consciously ay dependent sila sa Diyos. Umaasa sila sa Diyos at hindi sa kanilang mga sarili. They are poor inwardly at wala silang ability o kakayahan sa kanilang sarili para para ang Diyos ay malugod sa kanilang mga buhay dahil sila ay makasalanan. Kaya po, yung mga ganito, they seek for God's grace and mercy. Sila yung pinagpala ng Diyos. That's why the more we consider this truth, the more we become conscious of the sins we commit every day. And so, the more we become humble enough to repent, acknowledge our sins, and come to God with a repentant heart. Siguro po, magandang unawain natin mabuti ito. The more na maunawaan po natin ang katotohanan, the more po na magiging conscious po tayo sa ating mga kasalanan na nagagawa po natin sa araw-araw. Kung kaya't lalo tayo magiging mapagpakumbaba para kilalanin ang ating pagiging makasalanan at matututo tayong palaging dumudulog sa Diyos na humihingi ng kapatawaran at pagsisisi. Ito po yung gagawin ng isang taong totoong nauunawaan niya ang kanyang spiritual condition, ang taong mapagpakumbaba, ang taong pagpapalain ng Diyos. Kaya po, again, yung bagay na ganito, ay ito po yung work of God's grace doon sa mga taong totoong kabilang sa kanyang kaharian. Hindi gawa ng tao.
It is the work of God's grace in us. Let's read Romans chapter 8, verses 26 to 27. Listen to this very well. In the same way, the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. And He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. Ang ganda po nito na madalas ay taken for granted ng maraming Bible readers. Kasi po yung mga verses na ito ay ang pinupoint out po dito, ang mga totoong Kristiyano ay hindi po iniwan o hindi pinabayaan sa kanilang sariling resources o kaparaanan sa panahon ng kanilang pagdurusa, sa panahon ng kanilang karaingan, ano po, sa kanilang panahon ng kanilang paghihinagpis. At pansinin po natin yung ginamit na salita rito, the Spirit helps, present tense. Nang ibig po sabihin, the Holy Spirit keeps on helping. Hindi po tumitigil. Hindi siya nangiiwan. Ito po yung punto ron. Saan po? He keeps on helping in our weakness. Sa panahon ng ating kahinaan, ay nandun laging Espiritu Santo na tumutulong sa mga totoong mga anak ng Diyos. Isang bagay po na maganda, mahalaga maunawaan po natin. Christians are still weak without the help of the Holy Spirit. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan na kaya natin. We are weak without the help of the Holy Spirit. Pag sinabi pong yung weak na ito, ang ibig pong sabihin dito, yung kahinaan physical, na kahinaan, emotional na kahinaan, spiritual na kahinaan o spiritual disability. Wala tayong kakayahan. That's why yung ginamit na salita rito sa Romans 8:26-27, na binabanggit dito ay we groan. Ano po? Dumadaing tayo. Akala natin tayo yon. Ano po? Naghihinagpis when we are in pain. Lahat ng tao ay dumadaing kapag mayroong masakit sa kanya. When we are in pain, physically. In the same way, a true Christian groans when he struggles with sin or in his emotion. At kaya po yung ganitong kondisyon ay tumatawag tayo, idinadaing natin sa Diyos ang ating kalalagayan. Kung physical po ito, nakaramdaman, halimbawa po talagang masakit, may sakit ka, dumadaing ka sa Diyos, natutulungan ka ng Diyos. At lahat ay napapadaing kapag talagang matindi ang pagdurusang physical. Ang problema po roon ay kung may relasyon ba siya sa Diyos o wala. Kapag tayo ay emotionally disturbed, marami tayong problema emotionally, napapadaing din tayo sa Diyos, humihingi tayo ng tulong. Ngunit, hindi lahat ay dumadaing spiritually kapag siya ay nakakadama ng guilty, na siya ay guilty sa mga kasalanan. Ngunit dito sabi, with groaning, ibig sabihin, dumadaing dahil nag-i-struggle sa kasalanan. Nag-i-struggle sa kanyang emotion, sa kanyang emotional and spiritual condition. Nag-i-struggle kung kaya dumadaing sa Diyos. At ito po yung isang napakagandang punto rito, na ito po yung makikita natin doon sa example ng tax collector. Ano po? Hinahampas siya yung kanyang dibdib, kahabagan mo ako, isang makasalanan. Naghihinagpis siya sa kanyang kasalanan. He feels convicted. He feels convicted of his sin, of his nature as a sinner. At ina-acknowledge ito kaya hinihingi niyang kahabagan ng Diyos.
Kaya po, yung ganitong kalalagayan ay isang malinaw na ebidensya kung tayo po ay totoo na sa Panginoon at tayo ay nakakaranas ng ganito, may struggle tayo, dumadaing tayo dahil naghihinagpis tayo dahil sa ating mga kasalanan, ito ay malinaw na ebidensya na tayo ay mga anak ng Diyos na kasalukuyang nag-undergo sa proseso ng sanctification. Dahil po sa proseso ng sanctification, may struggle sapagkat tayo po inaayos ng Diyos at napakahirap ang pag-aayos dahil ang nilalabanan natin ay ang ating sinful nature, kaya't marami tayong struggle sa kasalanan. At ito yung ginagawa ng Panginoon habang tayo ay nasa proseso ganito. We groan and mourn for our sins at yung ating kahinaan. At ito yung katotohanan na nagaganap sa isang taong ina-acknowledge niya yung kanyang sinful nature. Kaya po, yung dinugtong po dito ng Romans 8:26 and 27, ah, kung tayo po ay totoong mananampalataya, ay makikita po na yung isa sa ebidensya ng ating kahinaan ng mga bilang mananampalataya at tagasunod ni Kristo ay we do not know what we ought to pray. Yaan po yung isang bagay na hindi nauunawaan ng walang relasyon sa Diyos. Na akala nila kapag sila ay merong prayer na memorize nila o di kaya ginawa nila napakaganda, akala nila totoong prayer. Ngunit ang isang totoong Kristiyano kung minsan hindi niya alam kung ano ang kanyang babanggitin sa panalangin dahil sa kanyang paghihinagpis. Kaya doon, we do not know what we ought to pray or what we should pray as it is necessary. Hindi natin alam kasi po talagang ganun po kuminsan. Marami po yung nakakaranas ng ganito sa sobrang paghihinagpis ay wala kang mabanggit. Merong isang recorded na panalangin ni Saint Augustine. Minsan siya ay nasa loob ng isang yugib at siya ay nananalangin, may nakarinig sa kanya. Wala siyang tanging binabanggit kundi, "Oh God! Oh God! Oh God!" Dahil sa sobrang struggle niya, sobrang paghihinagpis niya, hindi niya alam kung ano kanya sasabihin. Ngunit dito po, dahil hindi natin alam kung ano sasabihin, dito po ay nandoon ang Espiritu Santo na siyang tumutulong sa ating kahinaan. Kaya po, sa ating kahinaan, both the contents and the manner of our prayer na hindi natin alam kung paano at paano natin sasabihin, ang ang Espiritu Santo po mismo ang sumasaklolo. He comes to our rescue. And sabi ng Romans 8:26-27, He intercedes or keep on interceding. Ang ganda po nito eh. Ano po? Ulitin nga po natin basahin na yan. Nakalagay. And the same way, the Spirit also helps our weakness. For we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us. Ang ibig po sabihin, keeps on interceding with groaning too deep for words. Hindi mo alam kung ano sasabihin mo. And He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is. Ito po yung kumisan din natin naunawaan because He intercedes for the saints according to the will of God. Ito po yung magandang punto ron. He keeps on interceding for us with groans. Ano po? Na hindi na, yung bang walang word na pwedeng i-express sa matinding paghihinagpis o sa matinding daing. At ngunit ang gumagawa po nito, hindi po tayo. Ang Holy Spirit, sumasaklolo siya at siya yung gumagalaw, gumagawa ng ganito sa atin, dumadaing na walang kataga na nababanggit. Ngunit ito ay pagdaing na unawa ng Ama sa langit. Kaya po, yung help na ito ng Espiritu ay siya po ngayon ang gumagalaw sa atin at siya yung nag-approach sa Ama sa langit. He appeals to God sa pamagitan ng kanyang pagdaing.
At yung mga totoong anak ng Diyos lamang po ang tinutulungan ng Espiritu Santo ng ganito. Kaya sabi ron, the one who searches our hearts is God. Yun po yung binanggit dito sa ating binabasa. Makikita natin yan, di na natin babasahin sa 1 Samuel 16:7, Hebrews 4 verse 13. Kaya alam ng Diyos ang nilalaman, ang kaisipan ng Espiritu na nag-intercede para sa atin. Ano po? At kung alam ng Espiritu, alam ng Diyos ang kaisipan ng Espiritu, ibig sabihin, ang kanyang daing ay naaayon din sa kalooban ng Diyos. Kaya nagkakaunawaan sila. Kaya po kahit na ah, yung mga words na ginagamit ay hindi nababanggit kung ano mga words ito. Walang na-express na word sa Ama, alam ng Espiritu Santo at ng Espiritu ng Ama. Because this shows us the omniscient character of the Father. Alam niya lahat ng bagay. And here we can see the intimacy of the Holy Spirit and the Father and the Son. You see, the intimacy of the triune God. Kaya po, ang Panginoong Yesus po, kasama po siya rito, hindi siya hiwalay. Kaya makikita po natin sa totoong prayer ay Father, Son, Holy Spirit, lahat po sila ay magkakasama po rito. At ito po ay nandito, makikita po natin. Let's look at that. Romans 8:34. Palagay ko wala nga dyan, ano? Babanggitin ko lamang po. Romans chapter 8, verse 34. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yet rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Nag-i-intercede sa atin araw-gabi ang Panginoon Yesus. Sa ating panalangin, nag-i-intercede ang Holy Spirit. Nakikinig ang Ama at nagkakaugnay-ugnay, nagtutugma ang lahat. Kaya makikita po natin as we come into prayer at naintindihan po natin yung ating mga daing sa Panginoon, naintindihan natin na tayo po ay talagang hindi natin kayang gawin. Ang dumadaing para sa atin ay ang Holy Spirit on behalf of us. Kaya po yung totoong Kristiyano, kung tayo po ay totoong Kristiyano, maaari pong hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya nga po, lagi kong sinasabi ito, ang panalangin po ay sa totoo lamang po, hindi na ituturo ng mga libro. Lahat. Maari pong maituro lang yung konti, yung idea about prayer dahil itinuro ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 6. Ngunit yun ay pattern lamang ng prayer. Ngunit ang higit na mas malalim na kaunawaan sa prayer, hindi po maaring ituro lamang o mababasa lamang kung saan dahil ito po ay galaw ng Father, Son, and Holy Spirit sa ating buhay. At lalong-lalo na, nakarescue ang Holy Spirit sa atin sa panahon ng ating panalangin kapag tayo po ay talagang dumadaing sa Panginoon. Kaya po yung totoong Kristiyano, in the midst of struggles na hindi natin alam kung paano po natin i-voice out sa Panginoon ang ating request, ito po yung tinig ng Espiritu Santo ang gumagawa para sa atin. If we understand this very well, we can never be hypocritical in our prayer because we always ask for the help of the Holy Spirit in us. There's a reason why every time we pray, we end by saying, we pray this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Ngunit hindi nababanggit na hindi natin nakikita, hindi natin namamalayan na kapag totoong nananalangin tayo, ang Espiritu Santo ang gumagalaw sa ating buhay.
And that is the evidence that we are truly children of God. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama, maraming salamat po. Luwalhatiin ka sa kataas-taasan, Panginoon, sa iyong walang hanggang kadakilaan. Aming Diyos, hindi po namin kayang unawain, Panginoon, ang lalim at lawak ng pag-ibig na inukol mo sa amin. At hindi rin po namin kayang unawain kung minsan, Panginoon, na sa bawat sandali, hindi lamang po kayo nakamatsyag sa amin. Hindi lamang po kayo gumagabay sa amin sa pangitan ng Espiritu Santo, kundi lagi po ng Banal na Espiritu ay ang siyang tumutulong sa amin sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng kaunawaan na kami po ay mahina at wala kaming kakayahan na gawin ang kahit na anong bagay na kalugod-lugod sa inyong paningin maliban na kami po ay kasihan at tulungan ng Banal na Espiritu. Father, give us, O Lord God, the spirit of humility. Yung tunay na pagpapakumbaba, Panginoon, na maunawaan namin ang katotohanan na wala po kayo magagawa sapagkat kami ay mahina at makasalanan. We need the Holy Spirit moment by moment in our life. Salamat po. Salamat po. Patuloy po ninyo kaming paalalahanan ng Panginoon sa panahon ng aming kahinaan, sa panahon na kami nakalilimot, na kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, na matutunan namin na palagi ang pong tumatawag sa iyo, humihingi ng saklolo, na palagian po na kailangan po na kami ay sumandal lamang sa iyo at hindi sa aming sariling kalakasan. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa maraming pagkakataon na para po kami ngayong pariseo kung minsan, na pinagmamalaki namin ang aming ginagawa. O di kayo naghahanap kami ng papuri mula sa kapwa. Alisin po ninyo, Panginoon, sa iyo, puso ng inyong mga anak, ang ganitong uri ng kaisipan. At sa halip, matuto po kami magpakumbaba. Nang lahat ay dahil sa inyong ginagawa sa amin at hindi sa aming sariling kakayahan. Salamat po. Salamat po. Muli po Diyos sa aming pong paghiwa-hiwalay. Pagsimula ng isang panibagong araw, amin pong inilalagak sa inyong mapagpalang kamay ang iyong mga anak. Sasamahan po ninyo sila, O Diyos, sa buong panahon ng kanilang lakbayin, sa landas na inilaan mo para sa kanila. Gabayan po ninyo sila, ingatan niyo sila sa bawat takbang. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na lagi po na maalala, ipapaalala sa kanila, Panginoon, na tanging sa iyo lamang kami sasandal sa lahat ng pagkakataon. Tulungan po ninyo ang inyong mga anak sa mga panahon ng kanilang pagdurusa at paghihirap. Bigyan po ninyo ng kalutasan ng bawat suliranin. Katagpuin niyo sila, Panginoon, sa mga panahon ng kanilang pagdaing at paghihirap. At sa iyong mga anak, Panginoon, na dumadaan sa landas ng pagsubok, bigyan niyo sila ng katatagan, Ama, na makayanan nila at mapagtagumpayan ang anumang pagdurusa, anumang pagsubok na dumarating sa kanila, na magiging kadahilanan, Panginoon, ng higit na mas mataas na antas ng buhay espiritual. Ipinapanalangin din po namin, Panginoon, ang iyong mga anak na sa kasalukuyan ay dumaraan sa karamdaman na ang iyong mapagpalang kamay, O Diyos, ay gagawad mo sa kanila. Sasamahan po ninyo sila sa panahon ng kanilang pangangailangan. Salamat po. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo
sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.